Sa pagpapatuloy ng ating kwento, at habang biglang-bigla pa rin si Yuri ay tinanong niya si Moyong-chan na kung bakit bigla na lang siyang naging outer disciple, natatawa naman na sinabi ni Moyong-chan na kadalasan ay dapat sana na magbayad ng pera para dito, pero bibigyan na lang niya siya ng espesyal na pabor na dapat na lang siyang magpasalamat. Sagot naman ni Yuri kay Moyong-chan na kanya raw pinapahalagahan ang ibinigay na alok sa kanya, pero mayroon na siyang sariling master. At masyadong nainis si Moyong-chan nang sinabi sa kanya ni Yuri na kilala raw sa tawag ang kanyang master na Sword Demon, kaya sinabi na lang ni Moyong-chan sa ating bida na kung ganoon raw ang sitwasyon ay paano na lang kaya nasabay na lang silang dalawa na kanyang maging master. Sinabi din ni Moyong-chan sa ating bida na kung hindi raw ba niya alam na kung gaano siya kahalaga bilang isang master, pero biglang binago ni Moyong-chan ang kanilang usapan na ikinagulat naman ni Yuri dahil sinaad sa kanya ni Moyong-chan na sa ngayon raw ay kinakailangan muna niyang makipagkita sa Alliance Commander, kaya gabayan niya siya para pumunta doon. Tinanong din ni Moyong-chan si Yuri na kung hindi raw ba niya sinabihan ng Alliance Commander na tutulong si Yuri sa kanyang misyon, at isa pa ay mayroon silang dapat na malaman na isang bagay patungkol sa mga orc. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga sila Yuri at Moyong-chan sa tent kung nasaan si Ragna, at sa loob nito ay makikita si Ragna na masyado siyang nagulat ng kanyang nalaman na ang mga orc ay gumagamit ng maraming mga tao bilang sakripisyo. Sinabi din ni Moyong-chan kay Ragna na si Okuwa ay gumagamit ng buhay ng tao upang palakasin pa ang kanyang mahika, at ang pag-aalay ng mga tao ay patunay lang ito na lubusan na siyang nahulog sa ipinagbabawal na sining. Inilahad din sa kanila ni Yuri na sa huling laban ng mga orc ay bigla na lang sumirit ang lakas ng mga orc ng sabay-sabay, at naniniwala siya doon na iyon ay kagagawa ng orc na sorcery. Kung patuloy nagagamit ang mga orc ng ganitong mga mahika ay kinakailangan nila ng mga panlaban o hakbang para kontrahin ito. Sa mga sinabi ni Yuri ay malalim ang iniisip nitong si Ragna na kanyang sinaad sa dalawa na isang kakilakilabot na bagay ang ginawa ni Okuwa. Ikinwento pa ni Moyong-chan kay Ragna na noong nakaraan ay binabalak sana niya na magpanggap na isang sakripisyo at makalapit kay Okuwa. Ngunit sinira nila ang kanyang magandang plano, na agad naman siyang pinahinahon ni Yuri dahil nangyari na ang lahat at wala na silang magagawa para doon. Sinabihan din ni Yuri si Ragna na pumapayag na raw itong estranghero na makipagtulungan sa kanila. Dagdag pa ni Yuri kay Ragna na dahil ang layunin naman nitong estranghero ay ang patayin si Okuwa ay magiging malaking tulong siya para sa hukbong alyansa. Ngunit halos hindi makapagsalita itong si Ragna dahil kinikilabutan siya sa pinapalabas na presensya nitong si Moyong-chan. Nang huminahon na si Ragna ay kanya nang ipinagpatuloy ang kanilang usapan na sa ngayon raw ay kanyang imbestigahan ang mga sorcery na nakapasok sa kanilang kampo. Inutusan din niya si Yuri na siya na ang bahala sa estranghero, na agad naman na nagpasalamat si Yuri sa binigay na utos sa kanya ni Ragna, at sa kanyang isip-isip na maswerte raw siya ngayon dahil nahikayat niya si Moyong-chan na makipagtulungan sa kanila. Sa kabila ng iniisip ni Yuri ay lumingon siya sa kinauupuan ni Ragna dahil muling tinawag ang kanyang pansin. Sinabi pa sa kanya ni Ragna na kanya raw narinig na sa unit raw ng Briol ay mayroon silang nahuli na mga kalahating orc, na pinasangayunan naman ni Yuri ang tanong ni Ragna. Tama raw ang kanyang mga narinig na mayroon silang nahuli na kalahating orc. Dahil dito ay napabuntong hininga itong si Ragna, sabay kanyang sinaad kay Yuri na ang kanila raw mga nahuli na kalahating orc ay ipapaubaya na lang niya kay Graham. Pero marami pang pagtatalo kung ano ba ang dapat na gawin sa kanila, at gusto din niya na si Yuri na mismo ang magdesisyon kung ano ba ang dapat na gawin sa mga kalahating orc. Makalipas ang ilang sandali dito sa labas ng kulungan kung saan nakakulong ang mga kalahating orc, makikita dito si Yuri na tahimik niyang pinagmamasdan ang kanilang mga nahuli na kalahating orc na kanyang iniisip na hindi raw masama na magtitiwala siya kay Ragna, ngunit mayroon lang raw bumagabag sa kanyang isip. Hindi raw talaga maalis sa kanyang isipan na ipinasalang ito sa kanya ni Ragna dahil ayaw niyang harapin itong mga kalahating orc. Biglang natigil si Yuri sa malalim niyang iniisip nang narinig niya ang malakas na sigaw ng isang sundalo. Doon ay makikita si Graham na sinabihan siya ng isang sundalo na kung hahayaan na lang raw ba nila na palagi na lang silang natatalo ng hukbo ng Briol. Dagdag pa ng isang sundalo kay Graham na bakit masyado siyang mahirap kausapin. Kung gagamitin raw nila ang mga nilalang na ito ay magkakaroon ng kanilang imperyo ng maraming tagasalin sa wikang orc kaysa kanino man. Ayon naman ni Graham na maraming mga survivor ang naghihirap ng dahil sa mga kalahating orc na ito, kaya wala na silang magagawa. At bukod pa doon ay dapat din nilang pakinggan ang mga biktima kung ano ang kanilang saloobin, kaya hindi niya palalagpasin ang ganitong pagkakataon para matulungan ang mga biktima.
Sa gitna ng pag-uusap ni Graham at ang isang sundalo ay sumali na sa kanilang usapan si Yuri, sambit pa sa kanila ni Yuri na ngayon ay naiintindihan na raw niya ang lahat, kaya hayaan nila siya na magtanong ng iilang mga bagay. Tanong pa ni Yuri sa isang sundalo na kung sigurado raw ba siya na ang mga kalahating orc na ito ay makakatulong sa kanilang laban, na sumagot naman ang isang sundalo na syempre sila ay makakatulong. Ipinaliwanag pa ng sundalo kay Yuri na ang mga kalahating orc ay mabait kapag sila ay bibigyan ng pagsasanay at magiging kapaki-pakinabang sila. Sa sinabi ng sundalo ay tumugon lang sa kanya si Yuri na kung ganoon raw ba, at sabay nagulat ang sundalo nang tinanong siya ni Yuri na kung kaya raw ba niya na ipagkatiwala sa mga ganitong nilalang ang kanyang buhay kapag nagkaroon ng krisis, at upang makipaglaban sa kanilang tabi ay kinakailangan niya na pagkatiwalaan sila na dapat kanilang bantayan ang kanyang likod. Dagdag pa sa kanya ni Yuri na kahit sa pinakamahinang sandali ay kinakailangan nilang protektahan ang isa't isa. Matapos banggitin ni Yuri ang salitang iyon ay dahan-dahan siyang lumapit sa mga babae na nakaligtas sa pang-aalipusta ng mga orc. Kaya nagulat itong babae na survivor nang napansin niya na seryoso na nakatingin sa kanya si Yuri, at sabay inutusan siya ni Yuri na sabihin raw niya sa kanila kung ano ang lahat niyang mga nakita dito, kung paano tinatrato ng mga halimaw na iyon ang mga mahihinang tao. Sa tanong ni Yuri ay umiiyak itong babae na ang kanya raw nakakabatang kapatid ay malubhang nasugatan at hindi makagalaw, kaya walang awa na pinagpira-piraso ng mga halimaw ang kanyang katawan. Ang ginawa raw nila sa kanyang kapatid ay para lang pagpunit ng paa at pakpak sa isang insekto. At habang ginagawa nila ang karumal-dumal na gawain na yun ay masyado silang masaya, para sa kanila ang kanyang nakakabatang kapatid ay wala nang ibang halaga kundi isa lang libangan. Sinisigaw pa nitong babae habang umiiyak na ganoon silang uri na halimaw. Matapos magpaliwanag ang babae ay hinawakan ni Yuri ang kanyang balikat at nagtanong kung ano ang kanyang pangalan at kung saan siya nanggaling. At nang ipinakilala na ng babae ang kanyang pangalan na siya ay si Jane na galing sa teritoryo ni Count Sedor ay naging malungkot si Yuri. Sinabi din ng babae sa ating bida na sa napansin raw niya sa buhok ng ating bida ay parang nanggaling siya sa kaharian ng Briol, na pinasangayunan naman ni Yuri na siya ay galing sa kaharian ng Briol, at halos hindi makapagsalita si Yuri dahil hinihiling ng babae sa kanya na ipaghiganti niya sila sa mga halimaw. Dahil dito ay seryoso na tinawag ni Yuri ang pansin ni Graham, sabay sinabi niya kay Graham na ngayong araw ay nagsasalita siya na hindi kabilang sa alyansa kung hindi bilang isang prinsipe ng Briol. Paliwanag pa ni Yuri sa kanila na pinatay raw ng mga halimaw na iyon ang mga inosenteng tao galing sa kanyang bansa, at nag-iwan ng malalim at hindi malilimutang sugat sa mga nakaligtas. At ang pagbibigay ng halaga sa mga halimaw na binabastos at pinaglalaroan ang mga tao ay hindi na dapat ito pagtatalunan, dahil kailanman ay hindi na talaga magbabago ang mga orc. Kaya pinapahayag niya na dapat silang lahat ay patayin, walang kahit isa ang dapat na mabuhay. Sa mga binitawan na salita ni Yuri ay agad na yumuko si Graham sa harapan ni Yuri na kanyang sinabi na dahil ipinagkatiwala sa kanya ng kamahalan ang ganitong utos ay kanya itong tatanggapin. Sabay nagbigay ng utos si Graham sa lahat ng mga sundalo na kanilang papatayin ang lahat ng orc. Lumipas ang kinabukasan ng sumikat na ang araw, makikita ang isang sundalo na binigyan niya ng hudyat ang lahat ng hukbong alyansa na mayroong orc na paparating. Kaya ang ibang mga sundalo ng kanilang nalaman na mayroong orc na dumating ay nakaramdam sila ng takot na ang iba ay agad na hinanda ang kanilang espada. Sa labas naman ng gate ay makikita ang bandila ng orc-val na ito ay nakataas, at makikita ang maraming mga kabalyero na orc-val na sila ay naghihintay sa labas ng gate na tila ba gusto nilang makipag-usap sa hukbong alyansa, kaya nasabi na lang ng ibang mga sundalo na ano na raw ba ang susunod nilang hakbang. Nang ibinalita na ng isang sundalo kay Ragna na dumating ang mga orc upang makipag-usap ay agad na tumayo si Ragna upang kanyang salubungin ang mga orc, ipinaliwanag pa ng sundalo kay Ragna na mayroon raw dala ang mga orc kaya dapat pagbuksan sila ng gate. Kaya nakaramdam ng inis itong si Ragna na kanyang nasabi na kung ano na naman raw na trick ang binabalak nitong mga orc. Sa ilang saglit ay maririnig ang boses ng sundalo na kanyang inutusan ang sundalo na nakabantay ng gate na kanilang pagbuksan ang mga orc. At nang tuluyan ng binuksan ng orc ay naglakad na papasok ang halimaw na sinasakyan ng orc-val. At habang sila ay papasok ay makikita naman si Ragna sa harapan ng orc ay hindi maalis ang kanyang tingin nito. Samantalang itong orc-val ay tumingin-tingin siya sa buo niyang paligid. Dahil dito ay seryoso si Yuri at si Ragna na nakatayo sa pinakaharapan upang sila na mismo ang kakausap sa mga orc na gustong makipag-usap.
Nang ibinigay na ng orc ang bagay na kanilang dala ay makikita sila na nakatayo sa harapan ng gate na kanilang hinihintay kung ano ang isasagot ni Ragna. Habang nagtatawanan ng mga orc ay makikita naman itong mga knight na tahimik na nakatingin sa kanila na halatang hindi nila nagustuhan ang pagdating nitong mga orc. Samantalang sa loob naman ng tent kung nasaan si Ragna at si Yuri ay seryoso na binasa ni Ragna ang liham na ibinigay ng mga orcval na dumating. Tanong pa ni Yuri kay Ragna na kung ano ang nakasaad sa liham, ngunit napakunot lang sa kanyang noo si Ragna na halatang hindi niya nagustuhan ang nakasaad sa sulat. Sabay tinanong ni Ragna si Yuri na kung ano raw ba ang kanyang sa tingin kung bakit siya ang itinalaga para maging pinuno ng hukbong alyansa. Ayon naman ni Yuri na marahil kaya siya ang itinalaga para mamuno sa alyansa nang dahil malaki ang kanyang talento pagdating sa digmaan, ngunit sinabi lang ni Ragna kay Yuri na hindi iyon ang kanyang tinutukoy. At naging seryoso si Yuri na kanyang sinaad kay Ragna na ang tinutukoy raw ba ng kamahalan ay nang dahil sa politika, na pinasangayunan naman ni Ragna na iyon ang kanyang tinutukoy, dahil hindi maganda ang kanilang relasyon sa Emperor. Paliwanag pa ni Ragna kay Yuri na ang kanya raw katayuan bilang prinsipe ng imperyo, kasama ang kapangyarihan na taglay niya ay makatwira na dapat siya ang mamuno sa hukbong alyansa. Ngunit hindi ganoon kasimple ang takbo ng politika sa imperyo, kapag ang mga bagay-bagay ay tila sumusunod sa loika, dahil ang karaniwan ay ang mga pakana ng emperador ang nasa likod ng lahat. Siyempre kung sila ang mananalo sa digmaan na ito ay yayanigan ang kanyang pangalan ang buong kontinente bilang isang bayani, isang marangal na landas na punong-puno ng papuri at suporta. At napabuntong hininga na lang itong si Ragna dahil mangyayari lang raw ang lahat ng iyon kapag sila ang mananalo sa digmaan.